In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 7, sa mabuting balita ngayon araw, makita natin ang habag ni Jesus sa mga nangangailangan. Bagamat siya'y dinudumog ng napakaraming tao, nanatili siyang mahabagin, nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa sa mga may sakit at inaapi. Ngunit hindi niya hinayaan ang mga demonyo o masamang espiritu na magpahayag kung sino siya, sapagkat alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Sa liham sa mga Hebreo, inilarawan si Jesus bilang ang dakilang pari na laging namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos Ama. Hindi siya kailangan paulit-ulit na maghandog ng sakripisyo sapagkat minsan ay magpakailanman niyang inialay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Siya ang tagapamagitan ng bagong tipan na higit na mainam dahil sa kanyang perpektong sakripisyo. Ang Ebanghelyo at unang pagbasa ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang aral. Una, paglapit kay Jesus para sa kaligtasan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, si Jesus ay laging nariyan upang pagalingin tayo espiritual man o pisikal. Sa panahon ngayon, madalas tayong naghahanap ng sagot sa mga makamundong bagay. Ngunit ang tunay na solusyon ay ang paglapit kay Jesus. Pangalawa, ang pagbabagong loob at pagsisisi. Katulad ng mga taong dinudumog si Jesus noon, tayo rin ay inanyayahang magbalik loob sa Kanya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan
at sikaping baguhin ang ating mga maling gawain. Pangatlo, ang dakilang pagpapakumbaba ni Jesus. Bagamat siya ay ang anak ng Diyos, hindi niya hinayaan ang kanyang katauhan na maging sentro. Sa halip, naglingkod siya ng may kababaang loob. Ito'y paalala na tayo rin ay dapat maglingkod sa ating kapwa nang hindi naghahanap ng pansariling kapurihan. Mga halimbawa sa panahon ngayon at paano baguhin ang mga pagkakamali. Una, pagkakawatak-watak sa lipunan. Maraming tao ang hindi nakakaintindihan dahil sa politika, relihiyon, o iba't ibang paniniwala. Bilang mga Katoliko, matutulungan natin ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkakaisa, pagmamalasakit at paggalang sa opinyon ng iba. Pangalawa, pagkalulong sa teknolohiya. Sa halip na maglaan ng oras sa pamilya, panalangin, o pagtulong sa kapwa, maraming tao ang nalulong sa social media o online games. Maaaring baguhin ito sa pamamagitan ng pagpapago, pagpahalaga sa oras at paggamit nito sa mga makabuluhang gawain. Pangatlo, kawalan ng pananampalataya. Sa panahon ng mga pagsubok, maraming tao ang nawawalan ng pananampalataya. Palakasin natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay, at aktibong pakikilahok sa buhay ng simbahan. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagligtas. Lumapit kami sa iyo, inaalay ang aming mga kahinaan at kasalanan. Hipuin mo ang aming puso upang magbago, magmahal at maglingkod ng tapat sa iyo at sa aming kapwa. Gawin mo kaming daluyan ng iyong liwanag sa gitna ng kadiliman sa mundo. Patuloy mo kaming gabayan at patatagin sa pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Amen. Ang ating mga referensya ay hango sa Catechism of Catholic Church sa CCC 459. Ang layunin ng pagkakatawang tao ay gawing halimbawa si Jesus para sa atin. Sa Catechism of the Catholic Church 613, ang sakripisyo ni Jesus ang tanging nagbibigay ligtas. Mga pagpahayag mula kay Pope Francis, the gospel is not a privilege for the few, but a promise for everyone. Mga awit sa Biblia. Awit chapter 103. Siya ang nagpapatawad sa lahat ng kasalanan mo at nagpapagaling sa lahat ng karamdaman mo. Mga halimbawa sa buhay ng mga santo. Saint Teresa of Calcutta, pagtulong sa mahihirap na may kababaang loob. Saint Francis of Assisi, pagpili ng payak na buhay upang maglingkod sa Diyos.
pagnilayan natin, paano natin higit na mapalapit ang ating sarili kay Jesus ngayong linggong ito. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuloy ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng sahi ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!